This portion is brought to you by UNACO, 50 taong kaagapay sa tagumpay. Hello po mga Hagriders! Sa mga interesado, nagbabalang pasukin ng negosyo babayan. Nandito po tayo ngayon sa Nueva Ecija kung saan may nagaganap na seminar tungkol sa wastong pag-aalaga ng baboy. Kaya makaseminar na kayo dahil maraming pamulot na dagdag kalaman dito. Simulan natin sa Basic Swine Basic Guide kung saan meron ang tinatawag na triangle of pig farming. Ito ay nutrition, environment, at genetics. Bakit nga po ba tayo nag-aalaga ng baboy? Para ho may extra income. May tatlong aspeto po kasi na nakaka-apekto sa ating pag-alaga. No? Nandiyan po yung, unang-una po dyan, yung lahi ng baboy, yung genetics, tawagin. And then kasama ho dyan yung management. Kung paano ho natin alagaan yung ating mga alagang baboy, paano po yung kulungan, paano ho yung lokasyon, kung saan po nakalagay yung ating mga baboyan. No? Pangatlo ho is yung, syempre yung pakain, yung nutrition po. Unahin ho muna natin yung genetics, no? So sa Pilipinas po, maraming lahi po ng baboy ang meron tayo. Okay? Pero po ang karaniwan pong ginagamit, meron po tayong 4 na lahi. Nandyan po yung landrace. So yung landrace po, ito ay kadalasan ginagamit po na panglahi. So yung landrace, ang itsura ko niyan, puti. No? Mahaba yung katawan. And then pag nakita niyo yung tenga, nakatalukbog po pababa. So ang ganda ho kasi ng landrace, kaya siya mas ginagamit na panginahin, is mas marami ho siyang manganak. Marami ho manganak, magaling ho mag-alaga ng biik. So mas marami pwedeng mabiging patinan. Yung isa pa ho lahi na ginagamit na panginahin din ho, nandiyan din po yung ating large white. So yung large white, ang pagkakaiba po niya sa landrace is yung tenga po nakatayo. Dahil yung katawan po niya medyo mas maiksi. Ano po? And then yun din ho kagandahan niyan. Magaling din po mag-alaga ng biik, maraming manganak, and then marami po siyang magatas. So minsan yung large white sa landrace, hinahalo naman po yan sa durok. No? Yung isang klase po ng lahi ng baboy, ito naman po. Yung durok naman po, mas mainam po yan na ginagamit na pambarako. No? Hindi po siya recommended na gawing inahin. Gawa po ng ang mga durok po ay mahina ho maggatas. Saka may kasungitan po yan sila. So ito po, ginagawa pang barako. Kasi maganda po yung karne pagkadurok po ang ginagamit natin. So manipis po yung taba, then makapal po yung laman. Yung isa pa pong lahi ng baboy na ginagamit pang barako, yung pitray naman. Kung gusto niyo na po ng mga maskuladong baboy, ito po ang marirecommend ako sa inyo. Kasi pag nakita niyo po, pigi pa lang, no? Pumuputok na. So yung mga pitray po, lahi niyan, yung mga karne ho niyan, manipis po yung taba, makapal po yung laman. No? Kadalasan po kasi ang nagdadala ng quality ng karne, nasa barako. So kahit hindi ho ganun kagandahan yung ginahin natin, pero kung gumamit po tayo magandang barako, nadadala po yung karne pagdating sa mga anak. Pagdating sa genetics, importante na piliin natin ang breed na babagay sa ating negosyong babayan. Kapag napili na natin ang naangkop na breed, dapat isagawa natin ang wastong breeder management. This portion was brought to you by UNACO, 50 taong kaagapay sa tagumpay.